today, ang pag-uusapan po natin, mga kapatid, obedience nga. Diba, Yes. Pastor Jeff? Ang hirap yun minsan. Oo nga eh. May kwento muna ako dyan bago Sige. natin. Merong mag-asawa na matagal hindi nagsimba yung lalaki. Sabi nung misis, oy, sabi niya, Kanor, magsimba ka naman, ilang buwan ka hindi nagsisimba para sundin mo yung tuturo ng pastor. Nagsimba yung husband, naiwan yung wife sa bahay. Alam niyo po, pagtapos ng simba, tumakbo sa bahay itong si Mang Kanor, hinanap ang misis niya at biglang binuhat yung asawa. Kalain mo yun, sabi ng misis, ang bait mo naman, Kanor. Sinunod mo agad yung preaching ng pastor. Ano ba yung tinuro? Love your wife? Hindi, sabi ng pastor, carry your burdens. Grabe hindi kami burdens. Ibang obedience siya. Si Mang Kanor lang yun, hindi ko kilala yun. Okay? Ibang obedience pag-uusapan natin, Cheryl. Opo, mga kapatid. At sabi ko nga kanina ay minsan, ang hirap, di ba? Ang hirap talaga sumunod. Lalo na sa taong may duda ka. Mm-hmm. Kaya kailangan, para mapasunod ka, kilalanin mo mabuti. Yes. At yun ang gusto natin din ipaabot po sa inyo. Alam po namin na may mga pagkakataon na challenge, hamon po sa atin na sundin mo ang mga salita ng Panginoon, ang mga itinuturo ni Lord sa atin. It's hard. Oo, ako lalo, nagsisimula ako, hirap din ako. Dahil na-realize ko na mahina yung pundasyon namin together. Alam mo, Cheryl, i-define muna natin yung pagsunod para mas maganda yung konteksto natin, okay? Pag sinabi po nating obedience, it's an act of, submitting to authority. Paano? By following po yung instruction, yung mga command or guidance. So, dahil nga spiritual day tayo ngayon, Friday, sa biblical sense po, ibig sabihin po ng obedience, you are aligning yung action mo, yung thoughts mo, sa will ni God, sa purpose niya at sa command niya. So, hindi lang po siya parang rule-keeping. O, yan God, sinusunod na kita. Yung puso mo naman, hindi. Walang iniwan niya sa bata na pinapaupo nung nanay dun sa aeroplano. Maupo ka, tapos laro na laro, tayo sa upuan. Tapos hanggang ang kulit ng bata, sinit belt na nung nanay. Alam niyo, sabi ng 2-year-old na bata, I may be sitting on the outside, but I'm standing on the inside. So, hindi po pwedeng ganon. Na sumunod ka externally, yung puso mo naman malayo. Alam niyo po sa John 14:15, sabi, if you love me, you will obey me. So isa palang basihan kung talagang sumusunod ka, kung talagang mahal mo ang Diyos, ay sumusunod ka. Sa 1 Samuel 15:22, to obey is better than sacrifice. So, yung tanong po kanina ni Ating Cheryl, bakit pa, Pastor, mahirap sumunod? Di ba? Bakit? Diyos na nga siya, mamaya na po natin konteksto sa tao, sa otoridad dito sa lupa. Pero obedience to God muna pag-usapan natin kasi magkakaroon tayo ng konteksto kung paano mas madali sumunod dito sa lupa. Why is it hard to forgive? Marami pong dahilan. Una muna, human sinful nature. Sabi ni Apostol Pablo, Cheryl, I do not understand what I do. Kung ano yung tama, hindi ko ginagawa. Yung hindi dapat gawin, that's what I keep on doing. So there's something inside of us. When Adam and Eve nagkasala, nagkaroon tayo ng sinful nature. Parang, alam mo namang maling murahin, ba't ka na pamura? Alam mo dapat patawarin, bakit wini-withhold mo yung forgiveness? Di ba? Alam mo naman dapat, sabi sa Bible, maging generous ka pag may nangangailangan. Pero may fear ka. Kung ako naman mga ilangan, ayoko nga. So, it's all part of our human sinful nature. Kaya, Cheryl, pag ang tao na born again, yung nagkaroon ng regeneration na tinatawag, yung nature ang unang pinapalitan. Yung spirit, binubuhay po ng Holy Spirit, kaya naiiba yung nature. Hindi agad sumusunod yung panglabas, okay? Minsan may mga ugali ka pa rin, kinata ko sa C5. Sumasablay pa. Pero internally, yung espiritu natin, binuhay na ni Lord. Kasi yun yung patay. We are dead in our sins, but made alive in Christ. So, una, yun po, sinful nature. Pangalawa, lack of trust in God. Pagka hindi ka nagtitiwala, sandali, Lord. Sabi mo, magandang story to, Cheryl. Sabi dun sa Egypt, nung sila'y nasa gitna ng disyerto, magpapaulan ako ng mana every morning, yung galing po sa heaven na bread. Tuwing umaga, kukuha lang kayo good for one day. Kasi tuwing umaga,
meron akong ipoprovide ulit. Ting umaga yan, walang sablay, sabi ni God. So mag-gather lang kayo good for one day. Huwag niyong dadagdagan kasi mababaho ang buong kampo. Mabubulok sa gabi yung sobrang kinuha nyo. Alam nyo, ginawa po ng mga Israelita na makukulit. They didn't trust God na magpapaulan ulit ng mana the following day. Kumuha sila, Cheryl, ng good for one day. Yung mana from heaven. Kasi inisip nila, sandali, baka makalimutan bukas, hindi umulan ng bread from heaven. Nasa gitna tayong disyerto. Walang mga 7-Eleven at mang inasal doon, di ba? So, ang ginawa nitong mga ayaw magtiwala sa salita ng Diyos, nag-gather ng mana na good for 1 week. Mahirap na. So, alam nyo nangyari, Cheryl. Ang sabi ni Lord, sa gabi, mabubulok yan, magkakauod, aamoy sa buong kampo. Bumaho ang buong kampo dahil maraming hindi nagtiwala sa salita ng Diyos. But, let me remind you, for 40 years, every morning, Monday to Friday, Monday to Sunday to Thursday, kasi Friday sila nawawalan yata o Sabado sila wala. Never fail for 40 years, God rained mana. So, pangalawa, Cheryl, wala kang tiwala sa Diyos. Pagka-test nyo po yan, pag meron kang mga kautusan ng Diyos na hindi mo sinusunod, Lord, pag pinatawad ko to, baka abusuhin ako na to. Lord, pagka nagbigay ako sa may hirap, baka ako naman maghirap. Lord, pagka nag-humble ako, baka balagoongin ako rito sa office. Ang yayabang ng mga kaopisina ko, ako nakabenta ngayon. It's time for me magyabang. Pero sabi sa Bible, humble yourself. So, pag hindi tayo sumusunod sa kautusan ng Diyos, it means ayaw nating maniwala at magtiwala sa Kanya. Cheryl, may comment ka ba doon? Ang hirap, no? Ang hirap. Challenge. Sabi nyo nga, nasa nature natin yun, yung nagkakamali. Pero sana din, ay hindi po natin ginagawang excuse yun. Naku, galing mo I'm talaga. just human. Tao lang. Tao lang po ako, nagkakamali. Pero, ang napansin ko, pag ito po, kasi ito, binabase ko siya sa sarili kong sarili kong observation sa changes sa sarili ko kasi I can't speak for the everyone, others, 'di ba? Parang it was easier for me na yung tiwala o yung sabi niyo nga to forgive. Pag may nangailangan, magbigay kahit na alam mong nanganganib ka rin, hindi mo alam yung kasiguruhan. Kasi nung naging maganda o naging matatag. Well, it's a work in progress pa rin. Na-strengthen habang tumatatag yung relasyon ko sa Panginoon. It was so easy or easier for me to trust and to follow and to be obedient. Kasi mas nakikilala ko siya. Meron tinatawag na taste and see that the Lord is good. Yung pag natikman mo, yung nasimulan mo, kasi ang problema, Cheryl, yung iba ayaw talagang i-try at all. Pag pinatawad ko to, naku, ako naman ang babalagogin. Or, naku, pagka yan, minahal ko yung mga yan, aabusuhin na naman ako niyan. So, meron tayong mga fear that leads us to never trying at all. Kaya tama yung sinabi po ni ating Cheryl, i-try nyo lang. And then you will see God, wow, hindi naman pala talaga ako magugutom. Biro mo, kung hindi ko tinulungan to, lumagpas na yung oportunidad, tapos ikaw naman, ang dami mo pa namang extra, di ba? So, sayang yung oportunidad to obey the command of God.